Isang maganda at masayang hapon po sa ating lahat. Matapos po nating maranasan yung pagbaha at napakatinding ulan nito nakaraang linggo. Napakaganda na po ng hapon at napakaganda na po ng sikat ng haring araw. Marami sa ating mga kababayan at ilang kabuhayan ang naapektuhan nitong nakaraang malawakang pagbaha, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga kalapit lalawigan. At ano nga ba ang dahilan ng malawakang pagbaha na ito dito sa Metro Manila at kalapit mga probinsya nito? Tao ba o natural lamang na hampas ng kalikasan? Ako po si Robert Tan. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Samahan niyo po kami. Isang oras at kalahating diskusyon on climate change at itong epekto nito sa ating bansa. Ito po ang Government at Work Disaster Preparedness, a PTV Special Forum. Muli magandang hapon Pilipinas. Mark, marami sa atin ang nagulat nitong nakaraang linggo nang biglaan na lang bumaha dito sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan, gayong wala namang bagyo. Tama yun, Cathy. Alam nyo, syempre, dumaan tayo sa undoy, ano? At akalain mo bang bumalik na naman yung malaundoy na ulan at marami nga sa ating mga kababayan ay natakot. Kaya, kailangan pag-usapan. Tama ka dyan, Mark. Ngayong hapon nga itatalakayin natin ang ginagawang paghahanda at ginagawang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan ng mga pribadong kumpanya at maging nating mga mamamayan. At siguro, ngayon na nabanggit ni Robert kanina, at sasagutin din po natin, ito po nangyayari sa atin. Gawa po ba ito ng tao? Gawa lamang ng kalikasan? Sino po ba ang may responsibilidad dito? At ano nga ba ang mga short-term at long-term solutions para maiwasan ang pagkawala ng buhay sa tuwing may kalamidad na mararanasan sa ating bansa? Yes, at on that note, Cathy, napakaganda at napaunlakan tayo ngayong hapon ng ating mga panauhin mula sa isang cluster ng gabinete mismo ng ating Pangulo na may responsibilidad para pag-usapan ito, pagplanuhan ito. Kaya pakilala na natin ang ating mga panauhin. Makakasama po natin ngayong hapon Secretary Ramon Paje ng DENR. Makakasama din po natin ang hepe ng NDRRMC. Ito po marahil ang pinakasikat na nito mga nakaraang linggong ahensya ng gobyerno, Yusek Denito Ramos. At syempre kung may disaster, hindi mawawala dyan ang DSWD. Kaya makakasama natin ang Undersecretary nito, Parisha Taraji Yusek. At dito naman sa aming bandang kaliwa, makakasama po natin ang ating Communications Chief ng Palasyo, PCOO Head Secretary Sunny Coloma. At ang tagapagsalita po ng DOST, Director Mon Liboro. Magandang hapon po sa ating mga panauhin. Siguro simulan natin, Cathy, doon sa katanungan ni Robert. Tanungin po natin si DENR Paje dahil sila nga yung tumitingin dito sa Environment and Natural Resources. Secretary Paje, pakipaliwanag po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay man-made or talagang gawa po ng nature itong ating mga nararanasan? Actually, Cathy, Mark, pareho. Ito'y gawa ng nature, gawa ng tao. At ang palagi nga po namin sinasabi ay dapat yung awareness ng taong bayan ay may angat natin. Yung consciousness na iyan ay nandyan na. Ang sabi nga po namin, ito na yung bagong normal. Ito yung new normal na tinatawag. Kasi kung balikan natin, Cathy, Mark, yung sitwasyon, kailan ba tayo nagka-undoy? 2009. Okay. Anong sumunod sa Ondoy? Sendong, 2011. Anong sumunod ngayon sa Sendong? Ito na, Siner at saka yung Habagat. Halos walang typhoon pero yung ibinagsak sa ating tubig ay halos triple. So, ang sinasabi po namin, ito na yung new normal. Kung dati-rati ang ibinubuo sa iyo ay isang basong tubig, ngayon i-expect mo 5 drum. So, ganun na po karami. Kasi ang isa sa mga epekto ng climate change sa ating bansa ay yung paglaki ng tubig sa clouds. Because of climate change nga, umiinit yung mundo, yung evapotranspiration ay lumalaki. So yung tubig na umaangat magmula sa ocean, sa dagat, papuntang clouds, dumadami.
nagiging triple o quadruple. So yung clouds lumalaki. So dati-dati, binabagsakan ka ng isang basong tubig, ngayon ang bumabagsak sa iyo 5 drum. So, ito na yung tinatawag naming new normal and therefore, dapat malaman ng taong bayan ito at tanggapin ng taong bayan so that we can adapt. At Mark, gaya nga lang sabi ni Secretary Pahe, ito ang new normal at kailangan ang awareness ng mga mamamayan. So alamin natin ang ginagawa ng pamahalaan para maiparating itong mga kinakailangang impormasyon pagdating sa ganitong pagkakataon, Secretary Sunny Coloma. Magandang hapon, Cathy, Mark, at Robert, at sa ating mga taga-panood. Awareness nga po ang kailangan, no? Dahil yan ang panimula ng aksyon. No? Naalala ko yung kasabihan, create awareness, take action. Yung action po natin dapat nagmumula sa kaalaman at kamulatan. No? At madagdagan ko lang yung sinabi ni Secretary Mon, back-to-back po yung Ondoy at Pepeng. May Pepeng pa na tumama doon naman sa Northern and Central Luzon. No? Back-to-back with Ondoy. At noong pong September and early October of 2011, meron din po tayong riding in tandem. Yun namang Pedring at Kiel. At tumama muna ito sa Metro Manila pagkatapos ay sa Central Luzon. No? Nagkaroon nga po tayo ng unang paggamit ng 1456, yung emergency alert po natin. No? Nakasama sa awareness building program na kung saan yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Central Luzon nagkaroon ng inisyatiba. Sabi nila kailangan magbigay ng babala sa mga mamayan ng Bulacan at Pampanga at iba pang mga mababang lugar sapagkat tumataas ang tubig baha. Nagawa po natin ito nung Pedring at Kiel. No? At ngayon naman po si Hener at Habagat. Kaya tila po riding in tandem sila, dapat ay in tandem din po no lahat ng mga ahensya ng pamahalaan sa pag-create ng awareness para po sa tamang aksyon. Tama yun. Kung tandem, Cathy, marahil national government, dapat may local government din. Yes. At mapalad po tayo, meron tayong makakasama mula sa isang local government unit dito sa Metro Manila. Mukhang tinamaan din itong lugar na ito nakanakang Hiner. Oo, isa ito sa mga nabahang lugar mula po sa Valenzuela City Disaster Risk Reduction Officer Dr. Arnold Artenio. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, sa aking mga kasama na panelist at kami po ay tama po kayo. Isa po sa LGU dito sa NCR na higit na tinamaan ng habagat at itong si Hener, na effect ni Hener. Kaya pero po dahil po sa batas na RA 10121 na pinag-iigting po yung nag-focus sa preparedness ang ating mga activities. Nagkaroon po tayo ng higit na paghahanda kumpara po doon sa mga nakaraang mga disaster. Cathy, tuloy lang natin yung discussion on itong ating preparedness. So, gusto kong tanungin si Sir Mon Libor ng DOST. Bilang kahanay po siya ng mga scientifico. Nabanggit po kasi, Sir Mon, na yung volume of rain was really too much for us to handle. Tapos, nadidiskusyonan din ng ating mga kababayan, Cathy, na sa Australia nga to, binaba, wala silang magawa. Sa Amerika, binaba, wala silang magawa. Ang tanong, meron po ba talagang pwedeng gawin? At least yung scientifico, yung mga inhinyero, yung ating planners, can we do something? Siguro to put in the context to, Mark, at sa lahat ng mga nakikinig sa nanonood sa atin ngayon, yung tumama po sa ating bansa nitong nakaraang linggo, itong heavy habagat, bigat nga yung tawag namin minsan, dahil mabigat nga yung nahabagat nung pong August 6, 7, and 8, nag-set yan ng record in terms of accumulated rainfall. Yung kususumahin natin, yung ulan na nahulog sa loob ng 3 araw na yon, ito ay nag-amount to almost 1,007 millimeters. Para bigyan kayo ng idea, sa buong buwan ng Agosto, ang in-expect lamang natin na ulan ay nasa mga 544 millimeters. Sa 3 araw na yon ay dumoble yung nahulog na ulan. Na-spread nga lamang in 3 days, pero ganun kalaki. Kaya just imagine yung laking pinsala na nadala nito. At pinag-uusapan nga namin, kung hindi handa ang pamahalaan marahil, ay talagang daan-daan o baka libo pa ang mga ang
maaring namatay dito, no? At again, testament yung naging preparation ng pamahalaan dito, pagkat hindi basta-basta, no? Sabi nga natin, nag-set ito ng record, something na hindi nangyari in the last 40 years dito sa ating bansa. Ngayon, sa tanong mo, Mark, sa DOST, nabanggit ni Secretary Coloma, awareness leads to preparedness, pero sinabi rin niya, kaalaman, informasyon leads to awareness, no? So yun yung isa namin pinag-ibayo dito this time, no? Of course, yung warning agency natin ng Pag-asa on top of the situation, kami rin nagdagdag din ng ilang mga tools or kasangkapan, no? Para sa mga mamamayan, para sa mga LGUs natin, para sa buong pangkalahatang pamahalaan, para sabi nga, decision support tools or solutions ito. Ito yung Project NOAA website. But again, siguro mamaya di-discuss natin, Project NOAA, ito na yung pangmahabaan naman ito, no? Pangmahabaang programa po ito na komprehensibo para sa flood early warning natin, no? So, maraming paraan tayo. And one thing siguro ang pamahalaan natin, ay we're looking for really long-term solutions now, hindi lang yung pa-band-aid, hindi lang yung uubra ngayon, next year, good luck uli sa ating lahat, di ba? So, these are programs, mga kababayan, na kailangan po nating intindihin, kailangan po natin ng pagtulong-tulungan, pagkat talaga pong binubuno na ho namin yung mga pangkalahatang solusyon dito po sa mga problema po natin. Hindi po ito madali, kailangan po ang kooperasyon ng lahat. Ang science community po ay talagang nasa likuran din naman nitong mga inisyatibang ito. At isa sa mga naging abala, Mark, nito nakaraang linggo ay ang NDRRMC. Yes. Tanungin natin kay Yusek Ramos, ano pong klaseng preparasyon ang isinagawa ng inyong ahensya dito sa nakaraang kalamidad at sa tuwing may mga darating na ganitong pagkakataon? Kati, Mark, gusto ko lang muna kayong batiin ng magandang hapon. At gusto ko lang itama yung sinabi ni Mark Tangina na hepe ng NDRRMC, si Benito Ramos. Hindi po. Ako lang po yung sidekick ni Secretary Gasmin dyan dahil sa organizational setup ng mandated by law, yung Republic Act 10121. Ang chair ng NDRRMC, yung National Disaster Risk Reduction and Management Council, is the Secretary of National Defense. Meron po siyang 4 na vice chair. Yung for mitigation and prevention, the Secretary of DOST. Yung vice chair niya ng preparedness ay yung DILG. Vice chair niya ng response, DSWD. At ang vice chair niya ng Relief, Rehabilitation, Recovery, yung NEDA. So sa 4 na ito, na vice chair ay meron tayong 4 na haligi nitong disaster management. Dati kasi nito, bago yung batas, ang pinagtuunan lang natin ng pansin yung response. Kung kailan meron kalamidad, saka lang tayo mag-rumisponde. So sa ngayon, meron tayo 4 na haligi niyan. Yung mitigation at saka yung prevention. Bago yung response and then yung rehabilitation later. So pagtuunan natin ng pansin ngayon, yung paradigm shift from response, disaster response to disaster management or risk reduction. So we may not be able to prevent the occurrences of natural disaster, but at least we can mitigate and prevent the impact of disaster. Kaya ganyan ang sistema natin ngayon. So kasama na ito, 39 po lahat yan na ahensya ng gobyerno, kasama yung civil society organization at saka yung private sector. So ito ay lahat ay miyembro sila, including the uniformed services of the government, yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine National Police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, at yung ating NSRC, yung National Service Reservist Corps. Ito ang sistema natin para makatugon sa pangangailangan nating mga kababayan kung may kalamidad. Salamat po, Yusek. Pasensya na po at napakwento po tuloy kayo ng organizational chart ng NDRRMC. Salamat po sa impormasyon. At ipaliwanag po natin dahil napakalaking role ang gagampanan nitong ahensya dito. Kararating lang po from the DPWH Director Patrick Catan. Magandang hapon po, Director Patrick. Magandang hapon din o sa inyo lahat. Siguro hawak mo na rin po yung mikropono. Tanungin ko na rin po. Dahil marami pong nagsasabi, Director, itong mga nangyayaring yun is an accumulation of mga desisyon na naganap minto nakaraang taon na
mahirap na baguhin. Halimbawa, itong Marikina City used to be farmlands, mga palayan. Itong ating mga makikitad na mga malalapad dating rivers ay kumite dahil sa mga reclamation. Meron nga po nabanggit itong isang subdivision daw dito sa upstream Marikina River that is creating a bottleneck. So ang question ko po, from the engineering standpoint, from the public works standpoint, can we still do something to correct or at least to remedy itong na-accumulated itong misdevelopment? Pwede po bang tawagin ganon over the so many years? Pwede naman ma-solve ito, no? Kaya lang medyo may kahabaan at medyo kahirapan. Ang una, gusto ko lang i-explain, no, na itong sitwasyon kasi natin, nung unang panahon, nung ginawa yung mga drainage natin, 50 years ago, ang design is only about 5 to 10 years flood. Yung mga katulad ng Ondoy, that is 100 years flood. And yung nakaraan, I think it's more than 100 years. So doon lang makikita mo lang na talagang diferensya, no? Yung drainage mo ay parang isang baso lang, ang dumating na tubig ay isang drum. So ang laki, no? So ibig sabihin yung mga drainage natin, yung mga rivers, nagkakaroon ng overflow. Ngayon meron kaming master plan, no? Na nagawa at ito'y tinulungan tayo ng World Bank na pag-aralan ito. At nagbigay sila ng 1.5 billion para gumawa ng master plan or update ng master plan o flood management in Metro Manila and surrounding areas in Laguna and in Rizal and also in Bulacan. No? Ang number 1 na dapat namin gagawin dito ay yung Pasig Marikina River Improvements plus large dam. No? Number 2 na high priority is yung Maykawayan River Improvements. Meron yung number 3 natin, Malabon, Tulyahan River Improvements, South Parañaque, Las Piñas, East Manggahan, floodway covering Cainta, Taytay, Pasig, and also Marikina. West Laguna Lake, shore dike, no? And also land raising for small cities around Laguna Lake. Alam nyo, yung Laguna Lake, umaabot ng 3 buwan bago masubside yung tubig. Etong Laguna Lake, tumaas, mas mataas siya ngayon, no? Kaysa Ondoy. Nung Ondoy, that is only about 13.85. Ngayon, 13.9 ang elevation. Ang laki. And bago umabot ng elevation 12.5, I think it's about 3 months. So, ganun, no? Mga about 1 centimeter a day lang yung labas ng tubig through Pasig River papuntang Manila Bay. At yung number 9 na kuha namin, yung Manila Core Area Drainage Improvement. Ito, makikita natin mga pumping stations. Old age na ito. Nagawa ito noong 1974. So, you can just imagine how many years na yun, no? 74 and minus mo doon sa anong year na ngayon, something around 38 years. Mga inefficient na yung mga kuha natin, pumping station. Meron din tayo West Manggahan Area Drainage Improvements at yung last na proposal namin dito, yung Valenzuela, Obando, and Maykawayan. Ang total amount nito, no, this is about 352 billion. Naku, Ang malaki-laki plano yan. namin dito, gagawin hanggang 2035. So, mahaba ang proseso pa nito. Okay. Talagang mahaba-habang proseso. Mukhang marami pa tayong pagdaraanan bago tayo makumpleto ito. Pero tanungin naman natin ang DSWD bago natin tanungin ang huling mensahe si Secretary Pahe. Yusek Taraji po, tuwing ganito pong may pagkakataon, syempre marami po ang ating mga kababayan na na-evacuate kahit hindi po natin gustuhin. Talagang marami naapektuhan. Ano po ang mekanismong ginagawa ng DSWD sa tuwing ganitong merong kalamidad? Kasi alam po natin na kulang po kayo sa tao at minsan po ay talagang mahirap yung logistics paparating sa mga lugar. Ang department namin ay meron na kami talagang hinanda or meron na kaming established na mekanismo kung saan yung pagre-responde sa mga nangangailangan ng tulong dahil sa effect ng anuman kalamidad ay na-establish na yan. It has been very effective and useful. Ang pangangailangan ng aming department tungkol doon naman sa logistics, kami naman ay talagang sapat
ang aming pundo sa pagbibigay ng mga emergency relief requirements ng ating mga pamilya na nasalanta ng kalamidad. And in this particular occasion, itong habagat nga ang dumating sa mga community ng mga regions na naapektuhan. Meron kaming mga calamity funds, nakahanda yon, at yun ay talagang naka-preposition sa aming department-wide. At part of our mechanism ay binibigyan namin ang mga regional offices ng standby funds at saka stockpiles. Maliban doon, meron kaming pinakamalaking National Operation Center dito sa NDROC, kung saan yung centralized repacking and allocation and distribution of relief commodities ay ginagawa. At kami ay natutuwa dahil marami talagang nagresponde, mga civic-minded citizens at ang ating mga partners from NGOs at mga volunteers from the military and PNP talagang nag-volunteer para mag-repack ng aming mga relief goods para may padala kaagad sa mga affected areas, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, Region 3, Region 4A, at saka Region 1 and partly Region 2. Naku, maraming katanungan din na siguro, Madam, yung sa distribution, no? Sistema sa distribution, who gets how much and where do we distribute first? Naku, siguro detalyehin natin mamaya. Pero dahil paalis nga si Sec Ramon Paher, siguro tanungin ko na lang, Sec, pag binabanggit itong mga nangyayari sa atin, nababanggit po yung climate change. At pag nababanggit yung climate change, people are thinking global. People are thinking dahil sa mga industry sa Japan, sa ibang bansa, para bang are we a victim of others' trash? So ang question po ng marami is, meron pa po ba tayong magawa? Yung sa ating environment, pwede pa po ba tayong magtanim ng puno? May epekto pa ba yun? Will our responsibility have an impact on our own safety? Sabi nga, may kasabihan nga, think global, act local. Ang sitwasyon sa mundo ay talagang nagbabago. Subalit, ang magagawa natin ay para sa atin lamang. Yung preparedness natin para sa atin, yung ating consciousness para sa atin. Kaya nga po, kanina ang tanong natin, ito ba'y tao at kalikasan? Ang sagot po namin ay both. Malaki ang role ng tao sa sitwasyon na ito. Kaya nga dinadram palagi natin ulit-ulit na dapat itaas ang level ng consciousness, kasi pag mataas ang consciousness, yung atin namang preparedness, adaptation at saka resiliency ay madali mong ipatupad. Kasi aware nga yung taong bayan. At nasasabi ko pong malaki ang role ng taong bayan dito kasi alam na natin na tumataas yung volume of water. Kung barado naman ang inyong mga waterways, tributaries dahil sa puno ng basura, sino bang gumawa ng basurang yan? Di ba tao Sir, rin? susugan ko lang yun, sir. Isa sa pinaka-problema, yung Laguna Lake daw po. Heavily silted, kaya po siya nag-overflow, nagfo-flow back, hindi nagfo-flow out. Ano po ang plano ng DNR for Laguna Lake? Yung sa Laguna Lake ay may proposal nga dyan na desilting, but they're very costly po. There might be other solutions na pwedeng gawin. Like for example, containing the water upstream. Kasi ang sitwasyon po sa tubig kadalasan, kapag kinontain mo yung tubig o minanage mo yung tubig downstream, ang tawag dyan flooding. Pero pag kinontain mo yung tubig upstream at na-manage mo, resource pa siya. Magagamit mo for irrigation, mapagamit mo for power. So, kami, may convergence kami ng public works, kami ng DA, na ang objective namin, makontain yung tubig upstream para you can still release it at the proper time, at the proper place when you need it. Like, for example, long drought na ini-expect nga natin na magkakaroon ng El Nino na muli. Long dry spell, isang kakukuha ng tubig. Subalit pag tag-ulan naman, sobra-sobrang yung tubig. Yun nga yung epekto ng climate change. Extreme wet season saka dry naman. So, ang objective natin, kapag malakas o marami kang tubig, you must be able to contain it so that you can release it at the proper time at the proper place kapag kailangan mo. So, yung sabi nga po namin is malaki ang role ng taong bayan dito. At ang hinihingi sana namin, kung po pwede, isa sa pinaka-major role natin ay yung pag-manage ng basura. Huwag na po tayong magtapon ng basura at nakikita nyo yung epekto sa ating bayan ngayon. Kanina lang ho, kausap ko yung MMDA, nakikiusap ako na kung pwede, ipatupad na yung penalty
to the point na kung pwede yung mga nagliliter, yung nagbabiolate, ikulong na. Dahil nga po sa, ang tingin po namin, napakalaki ng responsibilidad ng taong bayan. Sinasabi nga ho namin, environmental protection must not be the monopoly of government lamang. It must be a responsibility of every citizen of this country. Ayan, napakaganda. Mamaya, Responsibilidad ng bawat mamamayan. at mamaya tatalakayin pa natin ng iba't ibang mga aspeto ng disaster prepared sa pagbabalik po yan ng Government at Work.